Game 2 pa lang ng Western Conference Finals pero parang finals level na agad ang intensity. Sa second quarter, isang isyena ang agad nagpagulo sa momentum ng laro. Si Stephon Castle, dire-diretso sa lane, walang alinlangan na tinapos sa isang malakas na poster dunk kay Isaiah Hartenstein. Isa itong momentum shifting play na nagpasigla sa Spurs bench at crowd. Hindi naman nagpauli si Victor Wembanyama. Sa gitna ng run ng OKC, tumira siya ng 3 para itabla ang laro sa 66. Sinundan agad ng putback matapos ang miss. At sa depensa, nagpakawala ng crucial block labang kay Alex Caruso. Gayunpaman, kapansin-pansin ang mas physical na approach ng Thunder, lalo na sa sequence kung saan nagkaroon ng banggaan kay Lu Dort na nauwi sa mainit na palitan sa court. Habang umiinit ang laban, may mga importanteng development din sa injuries. Si Jalen Williams ay lumabas dahil sa left hamstring tightness at hindi na nakabalik, habang si Dylan Harper ng Spurs ay nagtungo sa locker room matapos masaktan sa isang rebound play sa third quarter. Dagdag pa rito, wala pa rin De'Aaron Fox para sa San Antonio dahil sa ankle injury. Nagkaroon din ng kontrobersyal na sandali sa ilalim ng ring kung saan nakita si Hartenstein na hinila ang buhok ni Castle habang nag-aagawan sa rebound. Isang physical play na lalo pang nagdagdag ng tensyon sa laro. Sa kabila ng lahat ng ito, mas naging malinaw ang adjustments ng Oklahoma City sa kabuuan ng laban at dito nagsimulang lumamang ang kanilang sistema. Nanalo ang Thunder 122-113 at naitabla ang series sa 1-1. Pinangunahan nito ni Shai Gilgeous-Alexander na bumalik sa kanyang MVP form matapos ang tahimik na Game 1. Nagtala siya ng 30 points sa 12-4-24 shooting, may kasamang 9 assists at isang turnover lamang. Mas naging komportable siya sa pag-atake sa mid-range kung saan paulit-ulit niyang nahanap ang butas sa depensa ng Spurs. Sa huling minuto ng laro, nang bumaba sa 5 puntos ang lamang ng OKC, siya rin ang kumuha ng responsibilidad. Isang 19-foot jumper ang tuluyang nagpalayo sa Thunder at nagselyo ng panalo. Bukod sa scoring, naging mahalaga rin ang ball movement ng OKC. Nakapagtala sila ng 34 assists mula sa 45 field goals, indikasyon ng mas maayos at organisadong opensa kumpara sa Game 1. Sa depensa, hindi man tuluyang napigilan si Wembanyama, naging epektibo ang adjustments ng Thunder. Mula sa 26 points sa paint noong Game 1, nalimitahan siya sa 10 points sa loob ng Game 2. Malaking bahagi nito ang presensya ni Hartenstein na ginamit bilang primary defender upang gawing mas mahirap ang bawat galaw ni Wembanyama sa ilalim. Nag-ambag si Hartenstein ng 10 points at 13 rebounds kabilang ang 8 offensive rebounds, habang si Chet Holmgren ay may 13 points. Isa itong solid na collective effort mula sa front court ng OKC. Isa pa sa naging susi ng panalo ay ang bench production. Umiskor ang Thunder bench ng 57 points kumpara sa 25 ng Spurs. At sa dalawang laro ng serye, hawak nilang malaking kalamangan sa bench scoring. Si Alex Caruso ay nagtala ng 17 points at 5 assists, habang iba pang reserves tulad nila Cason Wallace, AJ Mitchell at Jared McCain ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa scoring at depensa. Kapansin-pansin din na 12 sa 13 3-pointers ng OKC ay nagmula sa kanilang bench na nagpapakita ng lalim at flexibility ng kanilang lineup. Sa panig naman ng Spurs, nananatiling problema ang turnovers. Nakagawa sila ng 21 turnovers na nagresulta sa 27 points para sa Thunder. Si Stephon Castle, bagamat nanguna sa scoring na may 25 points, ay may 9 na turnovers. Isang indikasyon ng pressure na ibinibigay ng depensa ng OKC. Sa kabuuan, mas maraming attempts ang nakuha ng Thunder na naging malaking faktor sa kanilang panalo. Habang papunta ang Game 3 sa San Antonio, malaking tanong ang kalagayan ng mga injured players at kung makakabalik si De'Aaron Fox upang makatulong sa playmaking ng Spurs.